Ang Colombia at Portugal ay maghaharap sa isang direktang laban para sa pamumuno ng Grupo K kasama ang dalawang koponan na parehong kwalipikado na, ngunit mas marami pang nakataya kaysa sa inaakala. Dahil ang pagiging una o pangalawa ay maaaring magbago ng kanilang landas sa knockout stage. Pagkaharap mo ang Portugal na may Cristiano Ronaldo, Joao Felix, Bruno Fernandes, Bernardo Silva at iba pa, at ang Colombia na may kumpiyansa, talento at pangharap gumawa ng malaking bagay. Sa World Cup na ito, ang laban ay otomatikong nagiging isang okasyon na ayaw palampasin ng kahit sino. Kaya't dumiretso na tayo sa hinahanap ng karamihan sa inyo. Anong oras maglalaro ang Colombia laban sa Portugal, bawat bansa, para walang maging duda? Sa Espanya, ang laban ay lalaruin ng 01:30 ng madaling araw ng Linggo, ika-28 ng Hunyo. Sa Portugal, magsisimula ito ng 00:30 ng gabi. Sa Colombia, magsisimula ang laro ng 18:30 ng gabi. Sa Mexico, magsisimula ang laban ng 17:30 ng gabi oras ng sentro ng bansa. Sa Estados Unidos, depende ito sa time zone. Sa East Coast tulad ng Miami, Nueva York o Washington, magsisimula ito ng 11:30 ng gabi. Sa Central Zone tulad ng Dallas, Houston o Chicago, magsisimula ito ng 18:30. Sa Mountain Zone tulad ng Denver, magsisimula ito ng 17:30. At sa West Coast, ang Los Angeles, San Francisco, Las Vegas o Seattle ay makakasubaybay din. Simula alas 6:30 ng hapon. Sa Canada, mararanasan ito ng Toronto at Montreal mula alas 11:30 sa Winnipeg, mula alas 18:30 sa Calgary at Edmonton, mula alas 17:30 at sa Vancouver, mula alas 16:30. Kung pupunta naman tayo sa Central America, sa Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua at Costa Rica, magsisimula ang laro ng alas 17:30 ng hapon. Sa Panama, ito ay magsisimula ng alas 18:30 sa Caribbean, sa Republika ng Dominicana, Puerto Rico at Cuba, magsisimula ang laban ng alas 11:30 ng gabi. Sa Venezuela, Bolivia, Paraguay at Chile, magsisimula ang laro ng alas 11:30 ng gabi. Sa Ecuador at Peru, ito ay magsisimula ng alas 18:30 katulad din sa Colombia. At sa Argentina, Uruguay at Brazil, ang unang pito ay maririnig ng alas 23 ng gabi. Kaya itaman nyo na ang relo nyo dahil ang laban ng Colombia at Portugal ay siguradong isa sa pinakamagandang laro ngayon. Patutunayan ng Colombia na kaya nilang makipagsabayan sa kahit sino. Nais ng Portugal tapusin ang yugto ng mga grupo ng may otoridad at maaring mapagpasyahan ang liderato ng grupong K sa loob ng 70 minutong puno ng tensyon, bilis at sikat na pangalan sa field. At ngayon, punta na tayo sa isa sa mga bahagi na madalas ninyong hinihiling sa lahat ng aming mga video. Saan mapapanood ng live ang laban ng Colombia kontra Portugal? Dahil depende sa bansang kinaroroonan ninyo, nag-iiba ng buo ang pagsasahimpapawid. Magsisimula tayo sa Colombia kung saan mas mataas ngayon ang pananabik para sa kafetera. Ang laban ay mapapanood ng live sa Caracol Television at RCN Television, ang dalawang network na nagbo-broadcast ng World Cup 2026 ng libre. Bukod pa rito, mapapanood din ito sa DD Sports at Go para sa mga mas gustong manood ng laban sa pamamagitan ng digital platforms. Sa Portugal, ang laban ay papalabas sa RTP1 na magbibigay ng libreng broadcast at sa Sport TV na patuloy na nagbibigay ng buong coverage ng World Cup para sa buong bansa. Sa totoo lang, ang kopo ng pinamunuan ni Nestor Lorenzo ay nasa pinakamagandang sandali nitong mga nakaraang taon. Ang tricolor ay mataas ang pasa sa unang 2 araw ng World Cup. Nag-debut sila na may matatag na panalo na 3-1 laban sa Uzbekistan sa isang laban kung saan napakita sila ng magagandang galaw sa parehong opensa at depensa. Muling nakakuha ng 3 puntos nang talunin ang Democratic Republic of the Congo sa 1-0. Isang laban na mas pantay pero muling ipinakita ng Colombia ang isa sa kanilang mga pinakamalaking lakas, ang makipagsabayan kahit hindi nila na ipapakita ang kanilang pinakamahusay na laro sa football. Dahil sa 2 panalo, papasok ang Colombia sa ikatlong araw na may 6 na puntos. Sigurado na ang ticket para sa round of 16 at sarili na lang nila ang basehan para magtapos bilang una sa Group K. Pero sa kampo ng Colombia, walang nagpapakampante, kabaligtaran pa nga. Napakalinaw ng mensahe ni Nestor Lorenzo buong linggo. Ang laban na ito ay dapat ratuhin na parang knockout game dahil ang pagtatapos bilang una ay maaaring lubos na magbago ng landas papunta sa final ng World Cup. At ang pag-iwas sa posibleng makaharap ang isa pang malakas na paborito ay magiging malaking gantimpala. Bukod pa rito, nagpapakita ang Colombia ng napakagandang kumpiyansa. Ang koponan ay sabay-sabay dumedepensa, matindi ang effort at mabilis umatake kapag nakuha ang bola.
Malaking bahagi ng pagbuti nila ay dahil sa pambihirang forma ng mga manlalaro. Si Jazz, ang winger ng Colombia, ay isa sa pinakamapanganib na manlalaro sa torneo. Tuwing natatanggap niya ang bola sa harap, nababasad niya ang depensa, nakakagawa ng kalamangan at napipilitang magdagdag ng depensa ang kalaban. Hindi lang kay Diaz umaasa ang Colombia, sa gitna ng midfield, kahanga-hanga rin ang laro ni Richard Rios sa World Cup. Ang kakayahan niyang makabawi ng bola, magdala nito paabante at basagin ang presyon ng kalaban ay naging susi para makabawi ng bola, magdala paabante at basagin ang presyon ng kalaban. Ang pagpapatakbo ng koponan. Sa tabi niya ay naroon ang isang manlalarong may napakaraming karanasan tulad ni Jefferson Lerma na siyang responsabale sa pagbibigay ng balanse at pagprotekta sa depensa. Sa unahan, ang liksi ni John Hader Duran ay labis na nakakagulo sa sentral ng kalaban. Ang lakas niya at galing umatake sa espasyo ay banta sa bawat transisyon ng Colombia. Sa likod nila, matibay ang depensa na halos walang binigay na tsansa sa kalaban sa group stage. Si Davinson Sanchez ang leader ng depensa, habang sina Daniel Muñoz at Johan Mujica ay patuloy na nagbibigay ilalim sa gilid. At sa goal, si Camilo Vargas ay patuloy na nagbibigay ng matinding kumpiyansa sa ilalim ng post. Eksakto, iyan ang isa sa mga pinakamalalaking lakas ng Colombia. Hindi sila umaasa lang sa isang bituin. Isa itong kopo ng pulido, balanse at napaka-intense. At iyan ang kadalasan nagiging lamang sa isang World Cup kapag dumating na ang mahahalagang laban. Ngayon, haharap sila sa pinakamalaking pagsubok dahil makakalaban nila ang Portugal. Isang talentadong koponan na may mga bihasang malalarong laging lumalaban sa Champions League bawat season. At mayroong isang Cristiano Ronaldo na laging lumalabas tuwing dumarating ang ganitong mga gabi. Sa Espanya, libre mapapanood ang laban sa laisa ng Televisión Española at RTVE Play mula sa kahit anong device. At magiging available din ito sa DAZN na nag-aalok ng 104 na laban ng World Cup na ito. Sa Mexico, mapapanood ang Colombia-Portugal sa Kanal 5 Las Estrellas TUDN at sa platformang ViX na patuloy na nagbibigay ng kumpletong coverage ng torneo. Sa US, kung saan maraming tagahanga ng Colombia at Portugal, may dalawang pangunahing opsyon. Kung gusto mo ng English broadcast, panuorin ang laban sa Fox. Kung gusto mo itong panoorin sa Espanyol, available ito sa Telemundo at sa Fox Sports app, Fox One, Fubo at Peacock. Sa Canada, ang broadcast ay mapapanood sa TSN, CTV at RDS para sa mga nagsasalita ng Pranses. Kung pupunta naman tayo sa South America, halos lahat ay gustong manood ito sa Espanyol, magiging available ito. Sa website ng D-Sports, pati na rin sa Televisión Española kung saan magiging available ito sa Espanyol. Ang laban ay mapapanood din sa Telefe, TK Sports at D-Sports. Sa Chile, mapapanood ito sa Televisión at D-Sports. Sa Peru, mapapanood ito sa America Television at D-Sports. Sa Ecuador, ang laban ay papalabas sa Teleamazonas at D-Sports. Sa Venezuela, ang retransmission ay pangunahan ng Televen at D-Sports. Sa Bolivia, mapapanood ito sa Red 1, Unitel at D-Sports. Sa Paraguay, ang laban ay mapapanood sa Tigo Sports at D-Sports. Sa Uruguay, pangunahing opsyon ang D-Sports. Sa Brazil, mapapanood ang laban sa TV Globo, Sport TV at Cafe KCTV na patuloy na nagpapalabas ng malaking bahagi ng mga laban sa World Cup. Paano kung sundan mo kami mula sa Central America? Ang laban ay mapapanood sa pamamagitan ng Teletica sa Costa Rica, Chapin TV sa Guatemala, TCS sa El Salvador, Televicentro sa Honduras, Kanal 10 sa Nicaragua, RPC-TV at TVN sa Panama. Kaya alam nyo na, kahit saan kayo sa mundo nanonood, siguradong may enjoy nyo ang isa sa pinakamagandang laban sa group stage na ito. At teka, na yun na ang pinakakapanapanabik na bahagi. Tatalakayin natin kung paano nakarating ang Colombia, isa sa mga pinakamahusay na koponan sa World Cup na yon. At bakit naniniwala ang koponan ni Nestor Lorenzo na kaya nilang talunin ang Portugal na puno ng mga bituin at tapusin bilang leader ng Group K?